Ito na yung last part na makikita nyo kaming nag-aasikaso ng aming kasal. Huling araw na din to sa pagpunta namin sa aming mga ninong at ninang. Itong may-ari ng building na to ay ninang din namin. Meron pa bang hindi nakakakilala sa kanya? Siya lang naman ang CEO ng Beauty Derm. Pero ang sabi ko nga, last part na to ng pag-aasikaso ng kasal dahil bukas makikita nyo na akong ikakasal. Nakshuta! For today's ganap nga, umalis kaming dalawa ni Bebo at ang akala nga namin late na kami. Ilang araw bago ang kasal namin, meron kaming naka-schedule na seminar dito sa simbahan kung saan kami ikakasal. Pagdating namin dito, kami yung pinaka-late na couple na dumating. Sorry naman po. Nag-start yung seminar namin, alauna nga ng tanghali. Sabi ko kay Bebo, huwag na tayong kumain ng umagahan at tanghalian. Sandali lang naman siguro yung seminar. Nung una, hindi kami nakakaramdam ng gutom dahil sobra talaga kami nag-e-enjoy sa mga nagtotok sa harapan namin. Talagang susubukin ang relasyon nyo kung pangkasal na talaga kayo. Hindi kayo pwede magkamali ng sagot. Kung hindi ibibigay sa inyo ang inyong lisensya. Naksuta? Nakakatuwa lang na sobrang dami namin talaga natutunan sa mga nag-talk ngayong araw. Iba-iba nga sila ng kwento. Iba-iba din sila ng mga pinagdaanan. Talagang kapag ka tinapos at pinakinggan nyo sila, marami kayo talagang mapupulot na aral. Alam nyo, inaasid na kami dalawa ni Bebo niyan. Kasi mag-aalas 6 na, hindi pa kami tapos. Todo na ang fasting namin. Pagkatapos nga nun, itinapos na lang din yung program sa pagdadasal at after nun, pumasa naman kami at pwede na namin makuha ang aming lisensya. Pareho kami ni Bebo na nahihilo na. Hindi nga kasi kami kumain ng umagahan at tanghalian, kaya dumiretso talaga kami agad sa fast food na malapit lang. Sabi ko, Rugo, maawa ka, hindi ko na kayang isadsad do sa bahay at magluto. Kaya sa mga magpapakasal dyan, matuto kayo sa ginawa namin. Kumain kayo ng umagahan at tanghalian at magdala kayo ng mga biskuit. Ayli pa mo ako nung sinabing 5:30 matatapos kasi akala ko joke lang. Papadilim na nga to at nagbihis lang kami mabilisan ni Bebo sa bahay. Yun lang kasi yung available na oras o schedule ni Ninang Ray. Siya ang CEO ng Beauty Derm. Hindi lang basta CEO. CEO na napakaganda, mapera, pero sobrang humble. Naksyuta. Imagine naman kasi, sobrang dami niya ng beses naging ninang ng mga artista. Sino ba naman kami ni Bebo para tanggapin niya maging inaanak? Pero lahat talaga ng mga nakatrabaho kong CEO, pinagkukuha talaga naming mga ninang. Ang sabi ko nga sa mga message ko sa kanila, hindi ko sila kinukuhang ninang dahil sa estado ng buhay nila o dahil kilala sila. Kinuha namin sila dahil isa sila sa tatay yung pangalawa naming magulang at magiging inspirasyon sa buhay mag-asawa namin. Matagal din ako naging part ng Beauty Derm. At simula noon pa lang, matagal ko na rin nakausap si Ninang Ray. Mula nung unang beses ko siyang makausap hanggang sa mga pag-guesting ko at sinasama niya kung kani-kaninong mga artista. Walang nagbago. Sobrang humble niya, masarap kausap at hindi ka maiilang kahit napakalaki niya ng tao. Yun yung isa sa kinonsider talaga namin dalawa ni Bebo. Alam nyo guys, sobrang excited niya nung dumating kaming dalawa. Kaya naman talaga sobrang na-appreciate namin siya. Noong una, sinasabi ko kay Bebo, baka hindi ako reply ni Ninang Ray kasi nga sobrang busy. Tapos lagi siya nagnininang, sasabi ko po. Grabe no? Hulaan nyo kung ilang taon na ang ninang. Bakit Rugo hindi siya tumatanda? Vampira yata? Charay. Nag-trending din siya nung nakaraan kasi namigay talaga siya ng mga libreng gasolina kahit sobrang mahal. Yun yung isa sa nagustuhan namin sa kanya. Marunong siyang makikapwa-tao. Isang Beauty Derm sa talagang mga OGs na mga skincare. Ang tagal na nila. Talagang dekada na ang Beauty Derm. Up until now, namamayagpag pa rin at nakikipagsabayan. Sabi ko nga sa kanya, excited na kami na makita ka sa kasal. Kasi panigurado, isa siya sa pinaka-pasa isbog. Ang tagal din namin nagkwentuhan. Dito sa pinaka-building nila, merong aesthetic clinic, may cafe. Sinabayan niya pa kami dalawa ni Bebo na kumain sa cafe at nagkwentuhan kami. Siguro inabot din ng 1 oras. Pagkatapos nun, alam niyo ba na meron din bagong business ang Ninang Ray dito sa building na to? Open na tong business niya na damitan, pero hindi pa siya masyadong nilolaunch kasi marami pa yatang aayusin. Kami na muna ang buena mano at titingin. Yung peg ng damitan na to ay para siyang second street sa may Japan. Sobrang daming magagandang coat, mga branded na damit. Ito nyo makikita yung mga quality ng Japan na damit. Di ba sa Japan, yung mga thrifting shop nila doon, mababango yung mga damit. Ganon na ganon itong AK Closet. Pagpasok ko dito, ay, Diyos ko, sinampalagad ako ng LB. Karamihan sa mga luxury brands na mga damit dito, damit ng Ninang Ray, kaya huwag kayong magtataka, hindi yan fake. Sabi niya sa amin, kumuha lang daw kami ng damit na gusto namin. Hindi pa man kami nakakasal, meron na akong pang-honeymoon, no? Pag nakita ako ni Bebo na suot ko to, ay, tabalo na mo talaga. Pero syempre, kahit libre yan, hindi naman namin pinakadakal yung kuha namin. Nakakarine naman, no? Kumuha lang kami ng mga 50 pieces. Charing!
At least, meron na kaming babalikan na shop. Kapag gusto namin mamili ng mga coats, lalo na kapag magpupunta kami sa ibang bansa, sobrang mumura lang, guys. Pagkatapos namin mag-shopping doon, napaalam na rin kami kay Ninang Ray. Meron pa kaming isang pupuntahan na ninang. Kaya lang, bago kami makarating sa kanila, mukhang chap-chap na kami. Walang sulo, wala ding dumadaan. Na para bang anytime may haharang sa inyo at kinabukasan makikita na lang kayo sa dapog, anak shoot. Kahit late na, sinadsad pa rin namin ang pagpunta dito kay Ninang Hazel. Paano naman rugo? 2 days na lang bago ang kasal namin. Pagdating namin dito, grabe, power effort. Napakaraming pagkain. Siya mismo ang nagluto ng pagkain namin ngayong gabi. Nag-reserve talaga ako ng slot sa tiyan ko dahil alam ko pakakainin niya kami ng marami. Napakabait ng aming ninong at ninang na to. Sobra na namin silang kaklose. Paano hindi babait? Pati yung pinggan na pang Pasko lang sana ay nailabas niya. Masarap ang kain namin at napakasarap lalo ng kwentuhan. Ito na siguro yung last part ng pag-upload ko sa aming wedding planning. Dahil bukas, makikita niyo na akong ikakasal. Nakshuta! Yun lang naman. Salamat! Totoo ang chismis na mamimigay ako ng brand new iPhone. Dali lang naman manalo ng iPhone sa akin. Basta lagi ka nakashare sa video na to at sumusunod ka kung anong nakalagay sa comment section ko. Kaya kung gusto mong manalo, i-check mo ang comment section. Maraming nagkalat na mga nang-i-scam ngayon at ginagamit ang mukha ko kagaya nito. Once mag-comment kayo sa akin, ilalike nila yan para mag-notif itong congratulation at magmukhang nanalo kayo sa akin. Sinadya niya na maging pangalan niya ay congratulation at gamitin ang mukha ko. Pero uulitin ko, wala akong kahit anong link na ipapapindot sa inyo at wala akong Telegram. Itong account ko lang na to ang magpo-post kung sino ang mananalo, kaya ingat sa mga scammer. Nakshuta!